kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Mga kaibigan, pansamantala ko munang hihiramin ang mga oras ninyo dahil may gusto akong ipakilala sa inyo. Ito ay ang natuklasan ko na lehitimong mapagkikitaan. Ito ay hatid sa atin ng SC Sports. Ang kumpanyang ito ay itinatag noong 2014 sa Colorado, USA. Ngayon ay sila na ang Premier Sports Capital Business Association. Nag-finance sila ng iba't ibang mga fitness club sa buong mundo at gusto nilang ibahagi sa atin ang pagkakaroon ng isang passive income na pwede nating mapagkitaan. Napakadali lang ang paggawa nito. I-click lamang ang link sa ibaba na aking inilagay para makapag-register. Kapag registered ka na, ay kaagad ka nang mag-login para makapasok sa iyong account. Ngayon, eto na ang parte kung saan tayo pwedeng kumita. I-click ang project sa ibaba ng iyong dashboard. Dito ay makikita mo ang iba't ibang proyekto na kanilang ino-offer. Klaro ang halaga na makukuha mo bilang tubo sa iyong investment. Halimbawa, pipiliin mo itong 200 pesos. Sa loob ng 2 araw ay ito ang itutubo ng iyong pera. Mas malaking halaga na iyong nabibili ay mas malaki rin ang interest na tubo na iyong makukuha. Makakatanggap ka rin ng kontrata matapos ang iyong matagumpay na pagbili. Pero syempre, bago mo magawa ito ay kailangan munang maglagay ng pambili sa iyong account. Pindutin ang recharge button. Maglagay ng amount ng pera depende sa kung magkano ang iyong gusto. Piliin ang source kung saan manggagaling ang iyong gagawing kapital. Sa GCash ba o sa Maya? Paghanda ka na ay i-click lamang ang next. Ngayon, kung gusto mo namang i-withdraw ang iyong pera, ay i-click lamang ang withdraw button sa iyong dashboard. Ilagay ang halaga ng pera na iyong gustong withdrawin. I-click ang confirm at hintayin ang pagpasok sa iyong GCash o Maya account. Ganyan lang kadali, kaibigan. Kaya kung ako ikaw, subukan mo na para magtamasa ka ng interest sa iyong pera. I-click na ang link sa comment section ng ating video para makapagsimula ka na. Mambabatas, sila ang may mataas na katungkulan sa ating bayan. Sila ang mga ginagalang at nirerespeto ng karamihan. Pero minsan, sila rin mismo ay nagbabastusan. Ito ang ilang mga nahagip na pangyayari sa loob ng Senado at Kongreso kung saan ay may resibo na minsan ay kayang-kaya rin ng mga iginagalang natin ng mga politicians ang magbastusan. Unang-una, tungkol sa yung yumaong ama. Ang masasabi ko lang, nandito po. Hanggang ngayon, hindi niya nababayaran na utang niya, na ginastos niya sa opisina namin, na itinayo ko para meron siyang pagpakain sa pamilya niya. 37 million po. Hanggang ngayon, ay hindi namin sinisingil. Alang-alang sa pagsama-sama namin. Pero kalimutan na natin yan. Hindi ko sana gustong buksan ito. May I respond, Mr. President? Sir President, para hindi po tayo... I have the floor. Mr. President, I have the floor. Mr. President, Mr. President, may I correct the Senate President? I have the floor. I gave my speech and he is interpolating. The interpolator does not have the floor. So if the Senate President wants to ask, Mr. President, if the Senate President wants to answer, sagutin mo na para matapos. Mr. President, first of all, wala na siya dito, paano pa niya masasagot? Number 2, Mr. President, nung siya'y tumakbong senador and he practically gave his life to you. Nung panahon ni President Cory po, at kayo'y nakulong, siya ang katabi nyo. Nung pong EDSA Revolution, siya po ang katabi nyo. Nung kayo po ay payaman ng payaman, siya po naman ay nagtiis din sa law office at nagpalaki. In fact, Mr. President, di ba bawal kayo mag-practice? Pero tinayo niya yung PECA bar. Po, ang PE naging Ponce and Rile later on, but Picasso muna nilagay. But ever since the start, may opisina kayo doon. And when he ran for senator, you kicked him out of the law office na tinayo niya. And yung naging issue yung pera. But I don't remember that he owes you 37 million because he worked, Mr. President, if I may finish, Mr. President. My father worked for every single centavo that he, and it's unfair for you to bring that up. Kung sabihin ko sa iyo ngayon na tatay mo ang may utang sa amin,
Di ba? Paano naman nila mapapaliwanag? Wala naman sila ito dito. ang record ng opisina namin eh. Well, kung may record kayo, di pakita nyo, singilin nyo kami. Pinapakita ko sa'yo. Pero pinapakita ko rin sa iyo, Mr. President, Halika. na may utang na loob din naman kayo, pero never ko naman siningil, di ba? Anong utang na loob ko sa inyo? Hindi ho ba Yung na bahay pinagsilbihan ninyo. kayo ng maganda? Ano ba yung bahay Yung ninyo? bahay po namin, inutang po sa bangko at nabayaran po yan. Yung mga kahoy, saan yan po galing? ba issue? Hindi ko po alam kung saan galing ang kahoy, Mr. President. Ikaw nag-umpisa niyan. Mr. President, hindi ako nag-umpisa. Every time po, Mr. President, na isa tayong issue, ano sagot nyo? Alan, Ang tama sagot na. nyo, Mr. President, oh my God, ang issue, sasabihin nyo sa akin, hindi ka pa pinapanganak, iho, nagpa-practice na ako. Mr. President, Excuse me. Mr. President, with the permission of the two Senator gentlemen, Dulon. can we ask for a 1-minute recess? With your permission. Kinailangan ng umawat na mga kasamahan nila sa Senado matapos magkainitan sina Senador Juan Miguel Zubiri at Antonio Trillanes IV sa plenaryo. Ang nagngingit-ngit na si Zubiri, hinila pa palayo kay Trillanes. Nagsimula ito nang tumayo si Zubiri para iprotesta ang pahayag ni Trillanes sa panayam sa programang News to Go. Sinabi kasi ni Trillanes na nais daw ni Zubiri at Senador Richard Gordon na i-whitewash o pagtakpan ng investigasyon ng Senado sa korupsyon sa Bureau of Immigration matapos daw ireklamo ang pag-refer sa resolusyon sa Civil Services and Government Reorganization Committee ni Trillanes imbes sa Justice Committee na pinamumunuan ni Gordon. Gusto nilang sila yung maging hahawak ng hearing nang sa ganon pwede nilang ma-whitewash kagaya nung nangyari dun sa EJK hearings dun sa mga nakaraang buwan. I will never be a part of any whitewash. I take offense in that, Mr. President. I'm glad that the gentleman took offense because if the statement was meant to be offensive, so at least he feels something. Naungkat pa ang mga kasong kinaharap ng dalawa noon, ang electoral protest laban kay Zubiri dahil sa di umunoy pandaraya sa 2007 elections na nauwi sa kanyang pagbitiw sa Senado at kasong rebelyon laban kay Trillanes na nauwi sa kanyang pagkakakulong. As we recall, especially the Senate President, back in 2007, he in fact resigned from the Senate because he was proven to have cheated during the 2007 elections. I never cheated in that elections. People cheated on behalf of the Team Unity at that time, and they are now in jail. The gentleman also is accused of rebellion and treason. He's only lucky that the former president pardoned him. Naghamunan na ang dalawa. If you want to declare war, then you should be prepared to have war. And this representation will not back down. I'm glad that he declared war. But you know, Mr. President, mabait akong tao. And people know me. I'm one of the most amiable senators of this chamber. But don't, if you pick a fight with me, I'll fight. I did not become world champion in armies for nothing. If you want to fight, tell me how you want to fight. Say it in front of my face. Nang mag-break ang sesyon, nilapitan ni Zubiri si Trillanes at mas nagkainitan pa ang dalawa. Hinila ni Senador Manny Pacquiao at iba pang senador si Zubiri. Matapos ang mahigit kalahating oras, bumalik ang mga senador sa sesyon. Ipinabura sa Senate records ang mainit na sagutan ng dalawa na kalaunay nagkamayan. We agree that I'm not part or privy of any whitewash. And Senator Gordon as well, as he's voicing to me. And that we agree to an investigation, and I will support the gentleman from Bicol. Nire-resolva pa ng Rules Committee kung ang Justice Committee ni Gordon o ang Civil Services Committee ni Trillanes ang mag-iimbestiga sa korupsyon sa immigration. Having no more members of the minority. Mr. Speaker, we join the minority in their motion to terminate the period of debate. So move, Mr. Speaker. There's a joint motion to terminate interpolations of the proposed budget of the Department of Health. Is there any objection? The chair Speaker, hears have a none. motion ruling, please. Let me question the interpolations on the proposed budget of the Department of Health is hereby terminated. Let me question the quorum, Mr. Speaker. Motion suspended. Mr. Speaker. Session is resumed. Majority Leader. Mr. Speaker, I now move that we recognize the Honorable Minority Leader, the Honorable Nonoy Libanan, for his turno en contra.
The Honorable Minority Leader is recognized. Huwag mo akong sigawan. Yung beses ka rin nakiusap pa, hanggang doon na. Nag-abroad ka pa eh. Anong gusto mo? Anong gusto mo? Yan ang nagva-viral ngayong sigawan at hamunan kagabi ni Senator Alan Peter Cayetano at Juan Miguel Zubiri. Inawat naman sila ni Senator Pia Cayetano at JV Ejercito. Nagsimulang uminit ang usapan ni Zubiri at Cayetano nang talakayin ang tungkol sa karapatang bumoto ng 10 Embo Barangay na dating Makati City at ngayon sakop na ng Taguig. Bago ang kanilang sagutan, hiniling ni Cayetano sa plenaryo na aprubahan ang Concurrent Resolution number 23. Kahit gaano man kataas ang pinag-aralan ng isang tao ay wala pa rin palang garansya na hindi ito paminsan maging bastos. Lalo na kapag siya'y inumpisahang bastusin ay posibleng gaganti rin ito. Nakakaasiwalang tingnan para sa mga politiko na nakatoksido ang makita silang nagbabastusan. Ikaw, may kilala ka bang politikong bastos? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.